Kanina pa may tumatawag sa'yo, hindi mo ba sasagutin yan? Tanong ni Eliza kay Rage. Hayaan mo na, sagot naman ni Rage. Okay, nagkibit balikat naman si Eliza. Let's drink and have fun then. Cheers! Nako, sagutin mo na kaya. Udyok sa kanya ulit ni Eliza. Baka emergency. Inubos ulit ni Rage ang naman ang basa niya bago dinampot ang cellphone niya sa counter. What? Inis sa tanong ni Rage nang sandaling masagot ang tawag. Hello? Ito po ba si Rage Monterrivas? Asawa ni Gina Monterrivas? Boses yun ng isang lalaki. Binalik ni Rage ang cellphone sa tenga niya. Yes, ito nga. Sir, kanina po kami sumubok na kontakin kayo dahil ang inyong asawa ay sinugod po sa ospital ng St. Augustine. Nabangga po kasing sinasakyan ng asawa ninyo kanina, bandang 2:00 ng madaling araw. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sabi nila ang kasal daw ay para sa dalawang taong nagmamahalan. Wedding symbolizes the union of two individuals who share not only love, but also intertwining plans and dreams for their future together. Pero, paano kung napipilitan lang ang dalawang tao na ikasal sa isa't isa? Paano kung hindi tulad ng ibang mga kinasal, ay hindi naman talaga nila tunay na mahal ang isa't isa? They don't share the same love, dreams, and plans. And they were merely compelled into marriage due to the mistakes they made. And when two hearts beating in different rhythms are forced to unite, when two individuals who don't love each other are compelled to marry and share dreams and plans together, is it still possible for it to work? Sa halip na pangako ng walang hanggang pagmamahal, banta ang binitawan nitong mga kataga sa kanya pagkatapos ng kasal nila. Sa halip na pagmamahal, ay galit ang nagari sa puso nito. I'll make sure. I'll make your life miserable for ruining my life. Gina Fortalejo. I'll make you suffer. Pagsisisihan mong ginawa mong to. Iyon ang pagalit na bulong ni Rage kay Gina at sa harap ng altar. Sa harap ng pamilya nito. Ginawa ni Gina ang lahat para lang pigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Bumaling naman ang tingin ni Gina sa babaeng tunay na mahal ni Rage na umiiyak habang nakatingin sa kanilang dalawa. Sinubukan ni Gina ang lahat para lang magpaliwanag kay Rage. Sinubukan niya na bigyan ng linaw kung ano man ang tunay na nangyayari nung gabing yon, ngunit hindi ito naniniwala sa kanya. Kahit anong gawin niya na paliwanag, ay hindi ito nakinig. Alam kong plinano mo ang lahat ng yan para magkahiwalay kami ni Eliza at sa'yo ako ikasal. Alam kong plano mong lahat para sa pera. Dahil uhaw na uhaw ka rin. Napapikit na lang si Gina sa lahat ng masasakit na salita na binibitawan sa kanya ni Rage. Lahat ng yon ay tiniis niya lang. Ngayon, masaya ka na ba? Masaya ka na ba na nagtagumpay ka sa plano mo? Kasal ka na sa akin. Mayaman ka na. Nagtagumpay ka na sa plano mo. Nagawa mo man ang magtagumpay sa masamang plano mo. Pero, etong tatandaan mo, Gina. Kahit na anong mangyari, ay hindi kita mamahalin. Kahit anong mangyari, ay hindi ako magiging masaya sa piling mo. Dahil si Eliza lang ang nag-iisang mahal ko. Siya lang ang gusto ko. Binalaan na rin naman ni Gina ang kanyang sarili na huwag siyang iibig kay Rage kahit pa kasal na silang dalawa. Alam niya naman na kahit kailan ay hindi siya mamahalin ni Rage. Una pa lang ay alam niya na yon. Nasabi niya na sa kanyang sarili na hindi siya maaaring umibig kay Rage dahil batid niya na sa huli ay siya lang din naman na masasaktan. Paulit-ulit niyang pinapaalalahanan ng kanyang sarili na umibig na lang siya sa ibang tao at wag na lamang sa sarili niyang asawa dahil pagdating ng panahon ay siya lang din ang maiiwang luhaan. Ngunit kahit anong gawing pagpigil ni Gina sa kanyang sarili, kahit anong gawing pagbabanta niya sa kanyang sarili,
Kahit anong gawin na paalala niya sa kanyang sarili at puso na hindi niya pwedeng mahalin si Rage, umibig pa rin siya. Minahal niya pa rin ito. Marahil, inibig niya ito dahil si Rage lang ang tanging meron siya. Si Rage lang ang tanging kasama at pamilya niya. Marahil ayun nga ang dahilan ng puso niya dahil wala naman siyang nakikitang ibang rason para mahalin niya si Rage dahil hindi naman magandang pakikitungo sa kanya ni Rage. Marahas ang pakikitungo sa kanya ni Rage. Walang araw na hindi nito pinaparamdam sa kanya na siyang dahilan kung bakit sila ikinasal. Araw-araw na pinaparamdam sa kanya ni Rage na hindi siya nito mahal. Ngunit inibig niya pa rin ito. Sa kabila ng lahat ay natutunan pa rin ang puso niya na mahalin ito. At ang pagmamahal niya ngayon ang dahilan kung bakit siya mas lalong nadudurog ngayon. Ang pagmamahal niya para kay Rage ang dahilan kung bakit siya labis na nasasaktan. Mahal kita, Rage. Mahal na mahal kita. At ang sakit-sakit na dahil kahit anong gawin ko, hindi mo malang mapansin ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Kahit sobrang sakit mong mahalin. Hindi rin alam ni Gina kung saan nga ba siya kumuha ng lakas ng loob para umamin kay Rage ng nararamdaman niya. Marahil ay dahil sa tama ng alak. Marami rin kasing nainom niya kaya kanina kahit mag-isa lang siya sa bahay. Pag uwi ni Rage sa bahay nila mula sa trabaho ay lasing na din siya at doon na siya kumuha ng lakas para sabihin ang lahat ng nararamdaman niya. Kung ano-anong mga sinasabi niya kanina kay Rage. Kung ano-anong mga ginagawa niya na halos hindi na rin tanda ni Gina na ginawa niya kahit pa wala pang isang oras magmula noon. Sa labis na kalasingan na hindi niya alam na sinubukan niya pala na halikan si Rage at talagang lumuhod pa siya sa harap nito. Get off me, woman! Iyon naman ang marahas sa sagot ni Rage kay Gina at sinubukan niya itong itulak palayo sa kanya ngunit masyadong kapit na kapit si Gina kay Rage. Puno na rin ng luha ang mga mata nito. Inis na napapikit si Rage. Gina, lumayo ka sa akin! Ngunit kahit anong gawin ni Rage ay hindi talaga lumalayo sa kanyang asawa. Niyakap pa ito ni Gina at sa leeg ni Rage ay paulit-ulit na sinasabi ni Gina kung gaano niyang kamahal si Rage at kung gaano siyang nasasaktan. I never told you to love me, Gina. Hindi ko hiniling sa'yo na mahalin mo ako. Malamig ngunit mababa ang tono ng boses na sabi ni Rage habang nakayakap pa rin sa kanya si Gina. Binalaan na kita na huwag mo akong mamahalin. You brought this upon yourself. And you're the very reason why you're hurting right now. I love you. Humihikbi si Gina at humihigpit din ang pagkakayakap niya sa leeg ni Rage. And my love for you is tearing me apart. It's breaking me into pieces. Lumayo si Gina sa leeg ni Rage at diretso siyang tumingin sa mga mata nito. Mapungay ang kanyang mga mata dahil sa labis na kalasingan. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng lalaki na pwede kong mahalin ay ikaw pang napiling itibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit kailangang ikaw pang mahalin ko. Bakit ikaw pa, Rage? Hindi ko naman gustong mahalin ka. Hindi ko naman ginusto na paulit-ulit ako masaktan. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, ay hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na mahalin ka. Kahit minalaan ko ng aking sarili na huwag ikaw, ikaw pa rin ang napili ng puso kong mahalin. Magmula nung araw na inamin ni Gina ang nararamdaman niya sa kanyang asawa, ay mas lalo pang lumamig ang pakikitungo nito sa kanya at aaminin niya na sobra siyang nagsisisi kung bakit umamin pa siya. Araw-araw niyang pinapagalitan ng kanyang sarili dahil sa katangahan niyang yon. Labis ang kahihiyan na nadama ni Gina ng sandaling magising siya mula sa katangahan niyang yon at naalala niya ang lahat ng mga ginawa niya. Maliban sa hiya ay sobrang sakit din ang dibdib niya dahil natatandaan niya rin ang lahat ng mga salita na binitawan ni Rage sa kanya. At ilang beses niya mang pagsisihan na ginawa niyang pag-amin kay Rage noon ay wala na siya magagawa dahil nangyari na yon. Nasabi niya na ang pag-ibig niya sa kanyang asawa at mas lalo lang niyang binigyan ng rason si Rage para magalit sa kanya.
At ang tanging kailangan lang ni Gina na gawin ay tanggapin ang lahat ng galit at masasakit na salita na binitawan sa kanya ni Rage. Lumipas ang 2 taon at pakiramdam ni Gina ay mas lalo lang siyang nadudurog. She's gradually losing touch with herself, drifting further away from her sense of purpose with each passing day. Hinihintay ko pang asawa ko, parating na rin yon. Wedding anniversary kasi namin ngayon. Iyon ang nakangiti na sabi ni Gina sa waitress na kanina pang pabalik-balik sa table niya para magtanong kung nakapili na ba siya ng order. Ganun po ba ma'am? Sige po, at tawagin niyo na lang po ako kung handa na po kayo mag-order. Nakangiti naman na yumuko ang waitress sa harap niya. Happy wedding anniversary po sa inyo ng asawa niyo ma'am. Ngumiti at nagpasalamat din si Gina sa waitress. Huminga siya ng malalim at makailang beses pang tumingin sa suot niyang relo na pambisig. Hindi niya na masabi kung ilang oras na siyang naghihintay dito. Kaninang umaga pa siyang nandito at hinihintay niya lang ang pagdating ng asawa niyang si Rage Monterrivas. Ngayon kasi ang ika-2 wedding anniversary nila at kagabi ay pinaalam na ni Gina sa asawa na nagpa-reserve siya ng restaurant para sa kanilang dalawa. Ganun pa man, hindi sigurado si Gina kung darating pa ba ang asawa niya ngayon. Noong unang wedding anniversary nila ay wala si Rage. Hinayaan lang siya nito na mag-celebrate mag-isa. Hindi rin naman kasi mahalaga kay Rage ang anibersaryo ng kasal na lang dalawa. Ngunit ngayon ay umaasa si Gina na darating si Rage. Umaasa pa rin siyang sisiputin siya nito kahit na nakita niya ng bagong post ni Eliza na kasama nito si Rage habang nagde-date sila sa isang mamahaling restaurant. Umaasa pa rin ang puso niya. Hindi ka na ba talaga darating? Tanong ni Gina sa hangin. Pinipigilan niyang pagtulo ng kanyang luha habang nakatingin siya sa picture na yon. Tumingin si Gina sa labas ng glass wall sa kanyang tabi. Ilang sandali pa ay nagsimula ng bumuhos ang ulan. Madilim sa labas at ang mga tao na nakikita niya ay agad na nagmamadaling sumilong para hindi sila mabasa ng ulan. Bigla namang nakaramdam ng lungkot si Gina nang may makita siya na magkasintahan na nagsishare sa isang payong. Masaya nagtatawanan ng dalawa at ang lalaki ay nakayakap sa balikat ng babae na tumatawa. Ganon ang pangarap ni Gina. Iyon ang gusto niyang maranasan. Gusto niyang gawin ang mga masasayang ginagawa ng mga magkasintahan kahit gaano pa yung kakorny. Hindi pa kasi siya nagkaka-boyfriend kaya marami siyang mga bagay na gusto niyang maranasan. Busy kasi siya palagi sa trabaho niya noon bilang isang wedding organizer. Noon pa man ay pangarap niya na makatagpo ng isang lalaki na mamahalin siya at ituturing na para bang isang prinsesa. Bilang isang wedding organizer kasi ay marami siyang nakikilala ng mga bride na sobrang masaya dahil sila'y ikakasal na. Iyon daw kasi ang pangarap ng mga kababaihan, ang maging isang bride. Kaya ganun din ang naging pangarap ni Gina sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi niya natupad ang pangarap niya yon. Nakatagpo nga siya ng isang malaprinsipeng itsura pero para namang hangin ang turing sa kanya. Ramdam ni Gina na nasa kanyang mata ng mga waitress sa restaurant. Marahil ay nagtataka sila kung bakit kanina pa siya nandito at wala pa rin ang hinihintay niya. Ayaw naman ni Gina na magmukha siyang lalong kawawa kaya hindi na niya hinayaan na pumatak ang mga luha niya. Lumunok siya ng mariin at kahit na maging paglunok niya ay nahihirapan na rin siya. Ma'am, pasensya na po pero kailangan na pong magsara ng restaurant. Sa tingin po namin ay hindi na rin po darating ang asawa ninyo. Malungkot na sabi ng waitress na lumapit kay Gina. Sumapit na nga ang gabi at magsasara ng restaurant. Ngunit wala na talagang Rage ang dumating at nagpakita sa kanya. Malungkot at nasasaktan man ay pilit pa rin ang ngumiti si Gina sa waitress. Tumayo siya at dinampot na ang bag niya. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Paghingi niya ng paumanhin sa mga ito. Salamat din. Mauna na ako. Tumango naman ang waitress. Ingat po kayo, ma'am. Tumango at bahagya lang nang umiti si Gina. Nagpaalam na rin siya sa ibang mga staff na naghanda na sa pagsara. Hindi muna umuwi si Gina. Sa halip ay naupo siya sa bench sa tapat ng restaurant para doon maghintay ng ilan pang sandali. Kahit pa sinasabi na ng utak niya na wag na siyang umasa dahil hindi na darating si Rage, ang puso niya ay patuloy pa rin umaasa. Hindi ka ba lalabas at lalapit sa asawa mo?
Tanong ni Killian sa kaibigan niyang si Rage. Walang emosyon ang mukha ni Rage habang nakatingin sa asawa nitong si Gina na patuloy na naghihintay. Naaawa si Killian para kay Gina ngunit tila wala man lang maramdaman na kung ano si Rage. Second wedding anniversary niyo ngayon, Rage. Bakit hindi ka malang lumabas dyan at lapitan siya? Sinubukan ni Killian na kumbinsihin si Rage. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Why would I? Seryoso na bumaling si Rage kay Killian. Today marks the day that she entirely ruined my life. Kaya hindi ako lalabas dito at ipagdiwa ang araw na yan kasama siya. Ngunit, hindi maitatanggi ang pag-aalangan sa boses ni Rage. Hindi maitatanggi sa mga mata nito na sa mga sandaling yon ay para pang gusto nitong lumabas ang sasakyan. Tumakbo palapit kay Gina at yakapin nito ng sobrang higpit. Ganon pa man, kahit kitang-kita naman sa mga mata ni Rage ang kagustuhan niya na lapitan si Gina at ikulong ito sa kanyang mga bisig ay pinigilan niya pa rin ang kanyang sarili. Hindi niya hahayaan na sundin kung ano man ang gusto ng puso niyang gawin niya. Hindi lalabas si Rage sa kotse niya para i-celebrate ang araw ng kasal niya sa babaeng hindi niya naman mahal at siyang sumira sa buong buhay niya at dahilan para hindi niya makasama ang babae na tunay niyang minamahal. Hindi niya hahayaan na makaramdam ang asawa niya ng kahit konting kaligayahan sa piling niya. Paulit-ulit niyang ipapaalala dito kung anong dahilan at bakit sila kinasal na dalawa. At dito nagtatapos ang ating unang kabanata. Hanggang saan kayang tiisin ni Rage si Gina? Maaatim niya kayang hindi magpakita sa asawa niya sa araw mismo ng kanilang anniversary? Masusulyapan kaya ni Gina ang kanyang asawa sa espesyal na araw na iyon? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sir, kanina po kami sumusubok na kontakin kayo dahil ang iyong asawa ay sinugod sa ospital ng St. Augustine. Nabangga po kasing sinasakyan ng asawa niyo kanina bandang 2:00 ng madaling araw. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi lalabas si Rage sa kotse niya para i-celebrate ang araw na kinasal siya sa isang babae na hindi niya naman mahal at siyang sumira sa buong buhay niya at dahilan para hindi niya makasama ang babae na tunay niyang minamahal. Hindi niya hahayaan na makaramdam ang asawa niya ng kahit kaunting kaligayahan sa piling niya. Paulit-ulit niyang ipapaalala dito kung ano ang dahilan at bakit sila ikinasal na dalawa. Huminga ng malalim si Killian habang ang mga matay na natili na kay Gina. Hindi ko alam kung paano mo gagawang magsaya kanina sa piling ng ibang babae. Habang ang tunay mong asawa ay narito at naghihintay na siputin mo siya. Inilipat ni Killian ang tingin niya kay Rage. Hindi na ikaw ang dating Rage na kilala ko. Hindi na ikaw ang kaibigan ko. Masyado ka nang nilamon ng galit mo. Masyado kang sinira ng mali mong pag-ibig para kay Eliza. Masyado kang nilamon ng galit mo dahil sa isang pagkakamali na yon na hanggang ngayon ay pinagsisisihan at pinagdudusahan naman ni Gina. Kung tutuusin niya, hindi naman pagkakamali nangyari sa inyo dahil pareho naman kayo na nasarapan nun. Hindi naman nagustuhan ni Rage ang huling sinabi ni Killian kaya paggalit niya itong tinignan. What do you mean by mali kong pag-ibig? Sinasabi mo ba na pagkakamali na mas pinili kong ibaling ang pagmamahal ko sa isang tao na mas karapat-dapat naman na mahalin ko? Napailing si Killian sabay huminga ng malalim. You're just blinded, Rage. Balang araw ay maiintindihan mo rin kung anong ibig kong sabihin. Pero sana lang, hindi pa huli ang lahat bago dumating ang araw na yon. Sana lang ay hindi pa siya nagsawa sa'yo. Sana, bago dumating ang araw na napagtanto mo na kung anong tunay mong nararamdaman sa kanya, ay hindi pa nawawalang pagmamahal niya sa'yo. Dahil sa nakikita ko ngayon, malapit na siyang sumuko sa'yo. Malapit na siyang bumitaw.
Binalik ni Killian ang mga mata kay Gina na tumayo at nagsimula na maglakad paalis. Konti na lang, Rage. Konting tulak mo pa sa kanya palayo ay mawawalan ka na ng saysay sa buhay niya. Konting sakit pa na idudulot mo sa kanya ay mawawalan na siya ng pagmamahal para sa'yo. Kapag kwan ay ibinalik ni Killian ang tingin kay Rage. Konti pa. Malaya ka na. Hindi naman sumagot si Rage habang nakatanaw pa rin siya sa kanyang asawa na wala namang pakialam kung nagsimula ng bumuhos ang ulan at mabagal pa rin ang paglakad na para bang ayaw nang umalis kung saan ito nakaupo noon. Let me ask you, Rage. Iyan bang gusto mong mangyari? Bumaling ang tingin ni Rage kay Killian nang nagsalita ito. Gusto mo ba talaga na tuluyan kang mawala ng puwang sa buhay niya? Gusto mo ba talagang mawala ng pagmamahal niya sa'yo? Nais mo ba talaga na bumitaw na siya sa'yo? Gusto mo ba talaga na iwan ka niya at maging malaya ka na? Hindi naman sumagot si Rage. Hindi siya nakasagot. Dahil kung yan talaga ang gusto mo mangyari, patuloy mo lang siyang saktan. Patuloy mo siyang ipagtulakan palayo sa'yo. Dahil ramdam ko na malapit na siyang bumitaw. Konting-konti na lang. Pero kung hindi talaga yun ang nais mong mangyari, hanggang ngayon ay pinaniniwalaan mo pa rin na plenano niya ang lahat ng to. Kaya ka galit na galit sa kanya. Simulan mo nang magbago. Pilitin mo na ang sarili mo na mapagtanto kung anong mga tunay na nararamdaman mo para sa kanya. Show her her worth habang hindi pa huli ang lahat. Habang hindi ka pa niya binibitawan. Malakas ang buhos ng ulan. Sunod-sunod ang pagkidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Para bang maging ang langit ay sumasabay sa pagdadalamhati niya. Para bang ang kalangitan na mismo ang lumuluha para kay Gina. Sobrang bigat ng dibdib ni Gina ngayon habang nagmamaneho siya ay hindi niya mapigilan ang buhos ng luha niya. Alam naman ni Gina na ang tunay na mahal ng kanyang asawa ay hindi siya kundi si Eliza. Kaya lang naman sila kinasal dalawa noon ay dahil sa isang pagkakamali. May nangyari sa kanilang dalawa ni Rage dahil sa sobra nilang kalasingan. Nasa club lamang si Gina ng gabing yon dahil inimbitahan siya ng client niya na ikakasal na sana. Hindi rin naman kasi siya mahilig sa party katulad ng ibang mga tao pero dahil nga sa malaki ang bayad sa kanya ng client niya na yon at siya rin pinakamabait sa kanya, ay nahiya si Gina na tumanggi at pumayag siya na makisaya sa kanila. Ngunit hindi masabi ni Gina kung anong uri ng inumin ang nainom niya nung gabing yon. At kakaiba yon kesa nauna niyang nainom. Para bang may hatid yun na kakaibang init sa katawan niya? Iyong init na noon niya lang naramdaman. Hindi yon maintindihan ni Gina dahil tila siya lamang ang nakaramdam ng ganon. Lumabas siya sa VIP room kung nasaan ang mga kasama niya. Ang nais lang naman sana ni Gina noon ay makapagpahangin para mawala ang kakaibang init sa katawan niya. Ngunit hindi sinasadya na natagpuan nila ni Rage ang isa't isa. Parehong hindi tama ang mga kinikilos nila noon. Pareho silang tila bawala sa sarili at tamang wisyo. Hanggang sa ang init ng mga katawan nila ay hindi na nila makontrol. Hanggang sa may nangyari na nga sa kanila. At nang magising silang dalawa, nagulat sila dahil pareho na silang walang saplot sa katawan. Ang iniisip ni Rage ay may kung ano siyang nilagay sa inumin nito kaya hindi nito nagawa na makontrol ang sarili noon. Kaya ito galit na galit sa kanya at kahit anong paliwanag ni Gina ay hindi ito naniniwala sa kanya. Ang iniisip nito ay plano niya ang lahat ng yon. Ngunit walang katotohanan yon. Kahit kailan ay hindi siya nagplano na gawin iyon. Napilitan si Rage na pakasalan siya dahil yon ang gusto ng mga magulang ni Rage. Matapos nilang malaman kung ano nangyari sa kanila. Walang nagawa si Gina kundi ang pumayag siya sa gusto ng mga ito dahil buhay at future niya ang nakasalalay kung hindi siya papayag. Nagalit din kasi kay Gina ang mga umampon sa kanya dahil sa nangyari na yon kaya wala siyang ibang matakbuhan. Hanggang ngayon ay galit pa rin sila sa kanya. Maging ang client niya noon ay nagalit din sa kanya. Si Rage naman ay napipilitan din na sundin kung ano man ang gusto ng magulang. Napipilitan na makipaghiwalay si Rage sa kasintahan na si Eliza para lang matuloy ang kasal nilang dalawa. Pero last year, parang nagkabalikan na rin ang dalawa kahit pakasal pa sila ni Rage.
At mula noon, ang lagi na lang kasama ni Rage ay si Eliza. Pakiramdam ni Gina ay wala siyang asawa dahil lagi naman siyang mag-isa sa bahay nila. I'm sorry, Rage. Hikbi ni Gina habang palabo ng palabo ang kanya nakikita dahil sa dami ng luha sa kanyang mga mata. Wala akong kasalanan. Sana maintindihan mo na hindi ko ginusto ang nangyari sa atin noon. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ako at matutunang mahalin dahil nahihirapan naman ako. Hirap na ako sa sakit na dulot mo sa akin. Kanina pa may tumatawag sa'yo, hindi mo ba sasagutin yan? Tanong ni Eliza kay Rage. Andito ngayon si Rage sa bar na pag-aari ni Eliza. Matapos ang lahat ng nangyari kanina ay mas pinili niyang pumunta dito para lunurin ang sarili sa alak. He'd rather drown himself in alcohol than be with his wife on their wedding anniversary. Hayaan mo. Sagot ni Rage, pinataob niya ang cellphone niya para hindi niya makita ang pag-ilaw dahil sa sunod-sunod na tawag na natanggap. Okay. Nagkibit-balikat si Eliza at kinuha ang baso na may lamang alak. Let's drink and have fun then. Cheers! Nakakadalawang tagay pa lamang si Rage pero punong-puno ang bawat tagay niya kaya naman mabilis na umepekto sa kanya ang alak. Inis na siya dahil wala pa ring tigil ang pagtawag sa kanya ng kung sino mang yon. Sagutin mo na kaya? Udyok ni Eliza sa kanya. Baka emergency yan. Inubos ulit ni Rage ang laman ng baso niya bago dinampot ang cellphone niya sa counter. What? Inis na tanong ni Rage nang sandaling masagot ang tawag. Hello? Ito po ba si Rage Monterrivas? Asawa ni Gina Monterrivas? Boses yun ng isang lalaki. Napakunot naman ang noon ni Rage at tiningnan kung sino ang tumawag at mas lalo pang napakunot ang noon niya nang makita ang numero yon ng kanyang asawa. Ibinalik ni Rage ang cellphone sa tenga niya. Yes, ito nga. Sir, kanina pa po kami subok na kontakin kayo dahil ang iyong asawa ay sinugod po sa ospital ng St. Augustine. Nabangga po kasi ang sasakyan ng asawa niyo kanina bandang 2:00 ng madaling araw. Pakiramdam ni Rage ay nawalang kalasingan niya dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi niya na pinakinggan kung ano pang sumunod nitong sinabi basta ng mga sandaling yon, ang gusto niya lang ay mapuntahan ang asawa niya sa ospital kung nasaan ito at masiguro na nasa maayos lang kalagayan nito. Habang nagmamaneho ay hindi niya maiwasan na hindi sisihin ang sarili sa lahat ng nangyayari. Kung sana lang ay sinipot niya ito at hindi siya dumiretso sa bar ni Eliza. Baka hindi ito nangyari kay Gina. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Gina? Iyon ang tanong ni Rage sa receptionist sa sandaling marating niya ang ospital. May lumapit sa kanya na isang nurse na lalaki. Sumunod po kayo sa akin, sir. Nasa emergency pa po ngayon ang asawa ninyo. Sinundan nga ni Rage ang nurse hanggang sa nasa tapat na sila ng emergency room na sakto naman na lumabas ang isang doktor na may kaunting dugo pa sa scrub na suot. Mas lalo lang tuloy natakot si Rage sa nakita niya. Sa isip niya ay baka sobrang lala ng pinsala ng aksidente kay Gina. Doc, ano pong nangyari sa asawa ko? Nasaan siya? Nag-aalala na tanong ni Rage sa doktor na lumabas mula sa emergency. Ang babaeng patient na nasangkot sa isang car accident bang tinutukoy ninyo? Opo, asawa ko ho siya. Nasa maayos na lagay na po ang asawa ninyo ngayon. Nagkaroon lang siya ng kaunting galos pero hindi naman ganong kalala. Natutulog lang siya ngayon sa loob at ililipat na rin natin siya sa private room maya-maya lang. Pakiramdam ni Rage ay nakahinga siya ng maluwag sa sinabi ng doktor. Hinintay niya na ilipat sa isang pribadong silid ang natutulog niya pa ring asawa at ilang saglit pa ay dumating na din si Eliza. Nag-alala ko dahil bigla ka nalang umalis kanina kaya sinundan kita. Paliwanag ni Eliza. Nagising si Gina na sobrang sakit ng kanyang ulo na para bang nauntog siya ng sobrang lakas. Napahawak siya sa kanyang ulo at naupo sa kama. Maayos na bang pakiramdam mo? Napaangat ang ulo si Gina nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa. Nagtaka siya ng ilang sandali at nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Rage at Eliza na nasa tabi nito. Sunod ay ginala niyang tingin sa kanyang silid kung nasaan siya at doon niya lang napagtanto na nasa ospital pala siya.
You got into an accident. Sabi ni Rage na mapuna ang sobrang pagkalito sa itsura niya. Good thing you only had minor accident. Nawalan ka rin ng malay. Mabuti na lang at naisugod ka kaagad sa ospital. Tumango ng bahagya si Gina at nakagat ang ibabang labi. Natatandaan niya kung ano ang nangyari kanina dahil sa dami ng luha sa kanyang mga mata ay tuluyan na ngang nanlabo ang paningin niya at hindi niya napansin na ang sasakyan niya ay wala na sa tamang daan at papabangga na sa barrier na gawa sa bato. Ganun ba? Pasensya na kung naaabala ko pa kayo. Hingi ng pasensya ni Gina sa dalawa at nagbabaran siya ng tingin para pigilan ang buhos ng luha niya. Ang payo ng doktor sa kanya ay manatili pa siya roon ng 1 o 2 araw pa para mas mabantayan ang lagay niya at masigurado na maayos na nga siya. Ngunit ang higit na mas ipinagtataka ni Gina ay kung bakit hindi umalis ang asawa niya. At ito at ang kabit nito ang nagbantay sa kanya. Imbes na maramdaman niya ang paggaling, pakiramdam niya ay mas lalo lang siyang nadudurog sa tuwing nakikita niya kung gaanong kalapit ang dalawa na minsan ay hinihiling niya na sana ay siya na lang nasa posisyon ni Eliza. Ang higit pang mas nakakapagtaka ay ang pagbabago na napuna ni Gina sa kanyang asawa mula nung naaksidente siya. Gina, pakihintay na lang si Rage. Ang pagkakaalam ko ay may meeting pa siya after naming maglaro ng golf. Sabi sa kanya ni Killian na nandito ngayon sa bahay nila mag-asawa dahil niyaya si Rage na makipaglaro ng golf. He said that he'll eat dinner with you tonight. Ngumiti si Gina sa kaibigan ng asawa niya. Noon pa man ay mabait na talaga sa kanya si Killian at natutuwa rin siya dito. Kahit papaano kasi pakiramdam ni Gina ay malapit pa rin siya sa asawa niya dahil sa malapit siya sa mga kaibigan nito. Sige, salamat. Ihintayin ka na lang siya. Sagot naman ni Gina. Mag-ingat kayo at galingan niyo sa laro, ha? Mahina namang natawa si kanya si Killian. Hindi naman yun competition, but sure, gagalingan namin sa laro. Bago ito sumulyap kay Rage na pababa pa lang ng hagdan. I know one day you'll be his caddy too. Don't worry, malapit na mangyari yan. Nag-init ang pisngi ni Gina dahil sa sinabi ni Killian. At sa napagtanto na alam pala nito na nakatitig kay Rage ngayon. Mahina naman na natawa ulit sa kanya si Killian. Don't worry, that's normal. Si Killian lang ang tanging nagpaalam sa kanya nung umalis na ang magkaibigan. Si Rage ay para bang hindi man lang siya napansin. Para lang talaga siyang hangin dito. Pero nasanay na rin si Gina sa ganon. Sa 3 taon nilang pagsasama, hindi pa ba siya masasanay? Ganon pa man, ay excited pa rin si Gina para sa dinner mamaya. Dahil sa sinabi ni Killian na sasabayan siya ni Rage kumain. Excited siyang nagluto ng paborito ng kanyang asawa at hindi na siya makapaghintay na sumapit ang gabi. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Darating kaya si Rage para sa dinner nila? Gaano kaya katotoo na gusto nga ni Rage na makipag-dinner sa kanya? Sino nga ba talaga kasi si Gina sa buhay ni Rage? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Congratulations, Mrs. Monterrivas! You're 3 weeks pregnant. Nakangiti na sabi sa kanya ng babaeng doktor na siyang tumingin sa lagay niya. Hindi naman nag-sink in kagad sa kanya sinabi ng doktora. Po? You're pregnant. Pag-uulit ng doktor. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi alam ni Gina kung ilang oras siyang naghintay na makauwi si Rage para sabay sila na makapag-dinner. Nakaupo lamang siya sa sofa sa kanilang living room at panay ang tingin sa pinto. Nagbabaka sakaling nabubukas na iyon at papasok sa loob si Rage. Anong oras na ngunit hindi pa rin ito umuwi. Kahit nagugutom na siya ay hindi pa rin siya kumakain dahil sa hinihintay niya nga si Rage. Gusto niya na sabay silang kumain. Siguro naman na malapit na rin umuwi si Rage. Konting hintay na lang.
Nakakaramdam na siya ng antok kaya nagtungo muna siya sa kusina para magtimpla ng gatas. Pabalik na siya sa living room at hawak ang isang baso ng gatas. Pero natigilan at nanlaki ang mga mata nang makita ang lasing na si Rage na pumapasok sa loob ng bahay nila. Rage, anong nangyari sa'yo? Mabilis na lumapit si Gina sa round table sa gitna ng mga sofa at nilapag niya doon ang hawak na baso bago agad nilapitan si Rage para alalayan ito dahil pagewang-gewang ng lakad nito sa sobrang kalasingan. Tila napakadami ng ininom nito dahil nang sandaling makalapit siya ay nalanghap niya kaagad ang nakakasulasok na amoy ng alak mula dito. Rage, ayos ka lang ba? Hinawakan niya ang balikat nito upang sana'y tulungan nito na makapaglakad ng maayos. Ngunit tinabig nito ang kanyang kamay palayo. Rage! Lumayo ka sa akin, Gina. Lumayo ka. Dahil sa'yo, kaya ako nagkakaganito ngayon. Kung bakit ba naman kasi kailangan mo pang sumagi sa isip ko habang nagsasaya ako? Kung bakit ba kasi ikaw ang laman ng utak ko kahit na sa oras ng trabaho ko? Bakit ba ikaw na lang lagi, ha? Bakit ba ikaw ang naghahari sa buong sistema ko? Mahihimigan ang galit sa boses ni Rage. Ngunit maririnig doon na tila maging ito ay nagtataka sa mga sinasabi. Humarap sa kanya si Rage at ang mapupungay nitong mga mata ay seryoso na tumingin sa kanya. Napalunok si Gina at sobrang bilis din ang tibok ng puso niya. Hindi nakakatulong ang mga sinabi nito para kumalma ang puso niya. Mas lalo lang itong pinapabilis ang tibok ng puso niya. Bakit? Lasing na tanong ni Rage. Bakit ba hindi ka maalis sa isip ko nitong mga nagdaang araw, ha, Gina? Anong ginawa mo sa akin? Bakit nangyayari sa akin to? Hindi naman ako ganito pagdating sa'yo noon, ha? Bakit nababaliw na ako sa'yo? Hinawakan ni Rage ang balikat niya at inalog-alog din siya nito. Sabihin mo nga sa akin, Gina. Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit ba nangyayari sa akin to? Bakit baliw na baliw ako sa'yo? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Rage. Sagot ni Gina. Lasing na lasing ka. Ang mabuti pa'y dumiretso na tayo sa kwarto mo. Pero bigla na lamang lumayo sa kanya si Rage na para bang ayaw nitong magpahawak sa kanya. Tutulungan na kita, Rage. Lumayo pa rin nito sa kanya. Lumayo ka sa akin. Ayoko na mas lalo akong mabaliw sa'yo. Ayoko sa pakiramdam na to. Sigaw ni Rage sa kanya. Lumayo ka na! Ganun pa man ay sinubukan niya pa rin itong hawakan at alalayan ngunit pinagtulakan naman siya nito palayo. Hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko, lumayo ka sa akin. Nabigla si Gina sa lakas ng boses nito. Ang mga mata nito ay puno ng galit habang nakatingin sa kanya. Pasensya ka na kasi kaya kong sarili ko. Kaya pwede ba? Hindi kita kailangan, Gina. Nang sandaling humakbang ito ay muntik na naman itong matumba at buti na lang ay napahawak ito sa pintuan. Hindi niya na pinapansin ang mga masasakit nitong salita na binibitawan. Sa isip niya ay baka nasabi lang yan ng binata dahil sa lasing ito. Inalalayan niya pa rin ito at nang sandaling hayaan na lang siya ng binata ay napatitig na lang siya sa polo na suot nito. Hindi nakatakas sa paningin niya ang kulay pulang lipstick doon. I'm going crazy, Gina. Lasing na saad ni Rage. Nababaliw na ata ako. Hindi ka na maalis sa isip ko. Buong sistema ko ay inangkin mo na. Nangangamba ako dahil baka tama nga sila. Baka nga hindi na lang basta laman ng isipan ko. Paulit-ulit na sinasabi ni Rage ang mga katagang yon habang paakyat sila ng hagdan. Minsan ay hindi na maintindihan ni Gina kung ano pa nga bang sinabi nito dahil sa sobrang kalasingan. Kahit na hindi maganda ang trato nito sa kanya ay nilagaan niya pa rin ito ng mabuti ng gabing yon. Hindi niya ito pinabayaan. Kahit ilang beses siyang pagtulakan nito palayo dahil sa ayaw na nito na mas lalong mabaliw ay hindi niya ito iniwan na nasa ganong sitwasyon. Bilang asawa nito ay tungkulin niya na alagaan ito. Why are you like this, Gina? Why are you so nice to me? Ang lasing at mahinahong tanong sa kanya ni Rage habang hawak ang kabila niyang pisngi,
At pinupunasan niya naman ang katawan nito na natapunan ng tubig kanina dahil sa nagpupumiglas nitong pinainom niya ito ng tubig. Hindi halos makagalaw si Gina at ang kanyang kamay na may hawak na pamunas ay nakadikit lamang sa matipunong dibdib nito. At nakatitig siya sa mapungay nitong mga mata na dati ay puno ng pagkamuhi tuwing nakatitig sa kanya. Why are you so difficult to ignore, huh? Hindi nakagalaw si Gina nang dahan-dahan na ilapit ni Rage ang mukha sa kanya. Hinayaan niya lang ito hanggang sa naglapat ang kanilang mga labi at mas palalimin ito ang kanilang halikan. Hinayaan niya ito na gawin ang kung ano man ang gustong gawin ito. Nang gabi ding yon ay hinayaan niya si Rage na angkinin ang katawan niya ng paulit-ulit. Nagising si Gina dahil sa isang paggalaw. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil nagtagpo kaagad ang mata nilang dalawa ni Rage na noon ay nakaupo na sa kama. Halatang bagong gising lang din dahil magulo pa ang buhok. Anong nangyari? Tanong ni Rage na para pang may hangover pa. Why are you in my room? Anong nangyari kagabi? At katulad yan ng inaasahan niya ay hindi nito tanda kung ano ang nangyari kagabi. Hindi nito tanda kung ano bang mga sinabi nito sa kanya kagabi. Dahil lasing ito kagabi, kinokontrol lang ito ng alak. Para bang baliwala lang kay Rage ang lahat na nangyari sa kanila dahil matapos nun ay balik na naman ang atensyon nito kay Eliza. I think I confessed to her. Sabi ni Rage kay Eliza na nasa harapan niya ngayon. Ngumisi naman sa kanya si Eliza. That's good. Naamin mo rin sa kanya sa wakas. It's not good, Eliza. Pagalit na pinutol ni Rage ang sinabi ng dating nobya. I don't like it. Man, makakapag-confess ka pa sa romantic na paraan. Ang mahalaga ay naamin mo na sa sarili mo ang totoo mong nararamdaman. Sabi naman ni Eliza nang naaasar ng ngumiti. No, umiling-iling si Rage. Hindi ko inaamin na mahal ko siya. Hindi ko siya gusto dahil lang yun sa ala kaya nasabi kong lahat ng yun. Alam mo, daig mo pang babae sa pagiging in denial mo. Mauunahan pa ata kita na magtapat. Ang dami mong arte. Obvious naman na gusto mo siya. Halatang halata sa'yo man. Mahal mo pa ang asawa mo. Umirap naman si Eliza. At pwede ba tigilan mo na rin ang pagpapaniwala mo sa asawa mo na nagkabalikan na tayo? Oo nga't pumayag ako na nung unay magpanggap pero ayoko na ngayon. Baka malaman parang nililigawan kong tungkol sa atin at kung ano pang isipin niya malilintikan ka talaga sa akin. Hindi naman pinansin ni Rage ang mga sinabi ni Eliza dahil mas iniisip niya kung anong mga nasabi niya ng gabing yon at kung ano rin ang sinasabi ni Eliza tungkol sa nararamdaman niya raw. At habang abala si Rage sa kakaisip ng mga bagay-bagay, abala rin ang asawa niya sa pag-aalala kung anong nangyari sa katawan niya at halos lagi siyang nahihilo at naduduwal. Congratulations, Mrs. Monterrivas! You're 3 weeks pregnant! Nakangiting sabi sa kanya ng babaeng doktor na siyang tumingin sa lagay niya kanina. Napakurap-kurap naman si Gina. Hindi pa nagsisink in sa kanya ang sinabi ng doktora. She's what? Baka nagkamali lang siya ng rinig. Po? You're pregnant? Pag-uulit ang doktor. At this early stage, the fetus is just beginning to develop. So we cannot assess its health yet. Hindi naman makapaniwala si Gina. Hindi niya lubos akalain na nagdadalang tao siya. Kaya lang naman kasi siya nagpasya na magpa-check up dahil nitong mga nagdaang araw ay napapadalas ang pagiging mahiluhin niya at nagsusuka rin siya. Ang akala niya ay meron lang siyang sakit at hindi sumagi sa isip niya na buntis na pala siya. Kaya naman pala pansin niya na tila lumalakas din siyang kumain at marami siyang mga kinikrave na pagkain. Bagaman nagulat siya nang malaman na nagdadalang tao na pala siya, masaya rin si Gina dahil sa wakas ay matutupad niya na ang matagal niya ng pangarap na maging isang ina. Sa wakas ay hindi niya na mararamdaman na mag-isa lang siya. Pero aaminin ni Gina, nag-aalala rin siya dahil hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa asawa niya ang tungkol sa pagbubuntis niya. Nag-aalala siya kung anong magiging reaksyon ni Rage sa oras na sabihin niya na ang totoo. Nangako si Gina sa kanyang anak na sa lalong madaling panahon ay aaminin niya rin sa ama nito ang tungkol sa pagdadalang tao niya.
Nang sa ganon ay maramdaman rin ng anak nila na may ama ito. Gusto niya rin kasing maranasan ng anak niya na mahalin at alagaan ng ama nito kahit pa nasa loob pa lang ito ng sinapupunan niya. Ilang beses na sinubukan ni Gina na sabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa pagbubuntis niya. Ngunit laging hindi yun nagtatagumpay. Laging busy si Rage. Lagi nitong kasama si Eliza. Halos hindi man lang ito nananatili sa bahay nila. Kamusta na bang pagbubuntis mo? Nahihirapan ka ba sa mga morning sickness mo? Mabait na tanong kay Gina ng ubi niya. Maayos naman po ako, Doc. Inaalagaan ko rin ng maayos ang anak ko. At opo, mahirap rin po hanggang ngayon. Halos lagi nga po ako nasusuko eh. Sagot naman niya. Nako, ganyan talaga ang ibang mga nagbubuntis. May iba nga na hindi masyadong nahihirapan. May iba naman na halos hindi na makatulog. Pero tiis-tiis lang. Worth it naman ang hirap lalo na kapag nabuhat na natin sila. Basta ang mahalaga ay healthy ang mga bata. Sabi nito. Kasama mo ba ang asawa mo? Nasaan siya? Hindi po, Dok eh. Sagot ni Gina. Busy pa po kasi siya ngayon sa trabaho niya sa kumpanya kaya hindi kami magkasama. Pero alam niya naman po na magpapacheck up ako ngayon. Nagsisinungaling lamang siya. Walang kaalam-alam si Rage na may check up siya ngayon. Ni hindi nga nito alam na nagdadalang tao siya. Hindi nga rin pansin ni Rage ang pagsusuka niya tuwing madaling araw. Wala itong kahit anong alam. Wala itong kahit anong pakialam tungkol sa kanya. Gusto niya nang sabihin ang totoo kay Rage at gusto niya na ring maranasan na may kasama siya tuwing nagpapacheck up siya. Ngunit tila maging yon ay pinagkakait din sa kanya ni Rage. Ano ba tila hindi ka mapakaliriyan, ha? Nagtataka na tanong ni Killian kay Rage. Kanina pa kasi napapansin ni Killian na para bang wala sa sarili si Rage. Pagdating niya lang sa office nito ay sobrang lalim na ng iniisip ni Rage. Pakiramdam pa nga ni Killian ay nagiging hangin na lang siya dahil parang hindi naman siya nito napapansin. Killian. Binanggit ni Rage ang pangalan ni Killian, ngunit lumipas ang ilang segundo ay wala pa rin karugtong na sinabi nito. Ano? Ba't nagpapa-intense ka pa dyan? Naiinis na tanong naman ni Killian na naghihintay ng kung ano-anong sunod na sasabihin ni Rage. I think, hindi naman tinuloy ni Rage kung ano ang nais sasabihin. Puno ng pag-aalangan ng itsura nito at para bang may kinatatakutan. I think what? Nagtanong ulit si Killian na inis na. May lalaking asawa ko. May agam-agaw na boses ni Rage. Ha? Eh di pareho na kayong may kabit? Sumama ang tingin ni Rage sa kaibigan. Hindi ko kabit si Eliza, no? Eh ano mo yon? First love. Sarkastiko naman ang tono ng boses ni Killian. She's just a friend. Wala namang namamagitan sa aming dalawa. Noong kinasal kami ni Gina natapos na rin ang relasyon namin ni Eliza dahil pareho naman naming alam na hindi tama yon. Huminga naman ng malalim si Killian. Sa totoo niya na hindi naman inaasahan ni Killian na aamin ng ganito ang kaibigan niya. Akala niya kasi ay maging siya ay hahayaan lang nito na mabilog sa paniniwala na nagkabalikan na nga ngayon sina Rage at Eliza. Mabuti na lang at umamin na ito at nawala rin ang inis ni Killian dahil ayaw na ayaw niya sa mga manloloko. Paano mo naman nasabi na may kabit si Gina? Tanong ni Killian. Palagi siyang wala sa bahay namin. Kung kailan ang alis ko para sa trabaho, saka rin ang alis niya. Hindi siya umaalis na nasa bahay ako. Kung hindi na malaya ni Rage na nakakuyom na pala ang kamao niya sa sobrang inis sa mga iniisip niya na kung ano't ano ngunit pansin yun ni Killian. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta eh. Wala siyang sinasabi sa akin. Di ba nakakahinala yun? Sa tingin ko ay may lalaki siya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang gagawin ni Rage para mapatotohanan ang kanyang hinala patungkol sa kanyang asawang si Gina? Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang nagdadalang tao ito? Magkalakas ng loob na kaya siyang aminin ang kanyang totoong nararamdaman para sa asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Kung
bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. May nabuo? Tumango ulit si Gina. Meron. Sino? Si Gina naman ngayon na nagtaka. Ha? Sinong ama ng dinadala mo? Nasaan siya? Gusto ko siyang makausap. Kailangan niyang hayaan na akong tumayo na ama sa anak ninyo. Hindi ako papayag na kunin niya kayo sa akin. Ano bang sinasabi mo? Nagtataka na pinutol ni Gina ang sinasabi ng kanyang asawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Wala siyang sinabi sa akin. Hindi ba nakakahinala yun? Sa tingin ko ay may lalaki siya. Ano naman ngayon kung may lalaki nga talaga siya? Hindi ba maganda nga yun para hindi mo na siya kailangang masaktan at may dahilan na kayo para maghiwalay? Saad ni Kilian. Kaya mas lalong umiling ang mukha ni Rage dahil hindi nito gusto ang sinabi ng kaibigan. Ayaw mo pala na may lalaki siya eh. Bakit hindi mo siya sundan at may pakilala ka kung sino man ang kinakatagpo niya? Though, I doubt na may lalaki nga si Gina. Ayoko siyang sundan. Saad ni Rage. Oh, bakit naman? Takang tanong naman ni Kilian. Magmumukhang patay na patay ako sa asawa ko nun. Napailing si Kilian. Hindi ba? Ipinukol ng tingin ni Rage si Kilian. What? Wala. Nagkunwari si Kilian na walang sinabi. Ang sabi ko, wala namang problema kung susundan mo siya. Hindi naman niya malalaman na susundan mo siya. Unless, of course, gusto mong sapakin sa mukha ang lalaki niya kung sakali man na may lalaki nga siya. Hindi ko lang basta sasapakin ang mukha ng lalaki niya. Nagtagis ang bagang ni Rage sa iniisip niyang madugo. Babasagin ko rin ang buong mukha niya para wala siyang maipagmayabang. Ano namang ipagmamayabang niya sa mukha niya? Pagwapuhan. Hindi mo pa nga sigurado kung wapo nga talagang lalaki niya dahil hindi mo naman pala nakakaharap eh. Sabi pa ni Kilian sabay na pailing. I can't feel it. Alam kong maitsurang lalaki niya. My wife likes pretty faces. Kaya niya nga ako pinakasalan eh. Dahil nga sa sinabi ng doktor ay masela ng pagbubuntis niya, ay lagi naman nagpapacheck up si Gina. Gusto niya kasi makasigurado na maayos lang ang lagay ng anak niya. Alaga niya ang kanyang anak sa check up dahil ayaw niya na mahirapan ang kanyang anak. Maayos naman ang lagay ng anak mo. Kailangan mo lang talaga na sundin ang mga sinabi ko sa'yo and more importantly, avoid stress. Makakasama sa inyo yon ang baby. Ngumiti si Gina sa doktor. Maraming salamat po, Doc. Sinigurado niya lang talaga na ligtas ang kanyang anak at nagpaalam na siya. Nakangiti siya at hawak sa kanyang tiyan habang siya ay naglalakad at kinakausap niya rin ang kanyang anak. Nag-research kasi si Gina ng kung ano sa internet nang hindi siya makatulog at may nabasa siya na mas maganda raw sa baby na kinakausap na kahit nasa sinapupunan pa lamang. Abala siya sa pakikipag-usap sa kanyang anak at napatigil siya sa paglakad nang may pamilyar na boses ang biglang tumawag sa kanya. Gina! Dahan-dahan na nag-angat ang tingin si Gina at nakita niya ang kanyang asawa na naglalakad palapit. Hindi naman nakagalaw si Gina sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya inaasahan na makita ngayon si Rage. Nanatili ang kinakabahan niyang tingin kay Rage na naglalakad palapit sa kanya. Malalaki ang mga hakbang nito at gusto agad na makalapit habang si Gina naman ay parang gusto niya na lang na umatras. Oo nga at gusto niyang ipatapat sa asawa ang pagbubuntis niya pero tila hindi siya handa ngayon. Gusto niya itong takasan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rage na nasa harap niya na kaagad. Bakit pumunta ka dito? Sunod-sunod ang tanong nito sa kanya at si Gina ay anyway naputulan ng dila dahil sa hindi siya makapagsalita. Bumaba naman ang tingin ni Rage sa kamay niya na nasa kanyang tiyan. You're pregnant? Kinagat ni Gina ang ibaba niyang labi. Hindi niya mawari kung galit ba si Rage ngayon. Ganun pa man ay tumango siya.
Kahit na may agam-agam at natatakot ay sinabi niya na ang totoo na siya ang nagdadalang tao. Bumalot ang gulat sa mukha ni Rage. May nabuo? Tumango ulit si Gina. Meron. Sino? Si Gina naman ngayon na nagtaka. Ha? Sinong ama ng dinadala mo? Nasaan siya? Gusto ko siyang makausap. Kailangan niyang hayaan na akong tumayo na ama sa anak ninyo. Hindi ako papayag na kunin niya kayo sa akin. Ano bang sinasabi mo? Nagtataka na pinutol ni Gina ang sinasabi ng kanyang asawa. Ang ama ng anak ko ay ikaw. Ako? Tila nabigla pa si Rage. Oo, wala namang iba. Really? Ang buong akala ni Gina ay magagalit si Rage sa sinabi niyang yon. Inaasahan niya na ang galit nito. Hinanda niya na nga ang kanyang sarili sa sigaw nito, ngunit kung may isang bagay man siya na hindi pinaghandaan, iyon ay ang pagguhit ng ngiti sa labi ni Rage at ang biglang pagliwanag ng mukha nito. Hinawakan din ni Rage ang kamay niya at muli siyang hinila papasok sa nilalabasan niya pa lang na ospital. Sinong ubi mo? Tanong ni Rage habang naglalakad sila at hawak nito ang kamay niya. Hindi naman nagawang sumagot ni Gina dahil sa labis siyang nabigla sa nangyayari ngayon. Ito bang office niya? Huminto sila sa tapat ng pinto ng opisina. Binuksan ni Rage ang pinto nang wala man lang katok-katok. Ang doktor na nakaupo sa office chair nito ay may binabasa at nagtatakang nag-angat ng tingin sa kanila. At nang makita na nagbalik siya ay mas lalong nagtaka. Gina, bakit bumalik ka? Doc, I need to confirm if my wife's really pregnant, sabi ni Rage sa doktor. Ah, so ikaw pala ang asawa niya. The baby's father. Ngumiti ang doktor. Yes, your wife's pregnant. I am her OB. Habang nagsasalita ang doktor, ang mga mata ni Gina ay nasa kanyang asawa. Binabasa niyang ekspresyon sa mukha ni Rage dahil ang akala niya ay magagalit ito. O kaya naman ay sisigaw-sigawan siya, ngunit sadyang nakakagulat ang reaksyon nito dahil kabaliktaran sa iniisip ni Gina na mangyari ay mukhang masaya pa si Rage. Really? Pwede ko bang makita ang anak namin, Doc? Masaya pa na tanong ni Rage. Yes, pwede naman yun. Sagot naman ng doktor tumayo. Sinabihan ni Gina ang doktor na lumapit at dahil parang wala na sa sarili si Gina sa sobrang pagkabigla niya, ay para siyang naging robot na sumunod-sunod sa anumang sabihin sa kanya. Samot-saring tests din ang ginawa ng kanyang doktor dahil yon ang sinabi ni Rage para raw makasiguro na healthy ang anak nila. Pagkatapos noon ay pinahiga na siya ng doktor sa kama at may kung anong mabasa ang pinunas sa tiyan niya. Hinawakan ni Rage ang kamay niya habang nakatingin sila sa monitor. Malamig ang kamay ni Rage na para bang mas kabado pa ito sa kanya. Ilang sandali pa ay nahanap na yon ng doktor. At dahil nga sa sobrang liit pa lang ng anak nila, ay nahihirapan ng doktor na mahanap iyon. They saw their baby and it's so tiny. Is it our baby? Tanong ni Rage sa doktor. Bumaling ng tingin si Gina sa kanyang asawa para makita niya ang reaksyon nito. Yes, iyan ang anak ninyo. Sagot ng doktor. Sa ngayon, nahirapan nating makita ang magiging anak niya dahil masyado pa siyang maliit, pero sa susunod na mga buwan ay mas madali na natin siyang mahahanap at mabilis na rin nating ma-identify kung alin siya dyan. Puno ng paghanga ang mga mata ni Rage habang nakatingin sa monitor. Habang si Rage ay nasa monitor ang mata, si Gina naman ay nakatitig sa kanyang asawa. Puno ng emosyon ang mukha ni Rage at ang mga mata nito ay para pang kumikislap. He seemed very happy. Hindi naman inaasahan ni Gina na nakikita niya ang reaksyon na yon sa kanyang asawa. Maliban sa pagkamuhi at pandidire, iyon ang unang beses na nakita ni Gina ang ibang emosyon sa mukha ng kanyang asawa. It's so tiny, he said it in almost whispered voice. Ngayon niya lang din nakitaan ang emosyon ng mga mata ni Rage na animoy kumikinang iyon. Gumuhit ang ngiti sa labi nito at humigpit ang hawak sa kanyang kama. Sandaling lumipat ang tingin ni Rage sa kanya. It's so tiny. Ang liit-liit pa ng anak natin, he said.
turning his gaze back to the monitor as if he couldn't keep his eyes off it. Hindi na napigilan ni Gina ang sumupil ng ngiti sa kanyang labi. Masaya siya. Sobrang masaya siya dahil hindi nagalit si Rage na may anak na sila. Sa halip ay sobrang masaya pa ito. She smiled warmly, and tears forming at the corner of her eyes. She felt so happy. Her heart felt full right now. Napangiti din ang doktor sa reaksyon ni Rage. Oo, sobrang liit pa ng anak natin. Mahina naman nasabi ni Gina. Lumipat ulit ang tingin ni Rage sa kanya. At sa unang pagkakataon, ngumiti ito sa kanya. I am going to give our baby everything. Please, let's not fight again. Pagplanuhan na lang natin kung paano natin siya palalakihin ng maayos. At masigit na hindi niya inaasahan ang mga sinabi ni Ian ni Rage. Hindi lubos akalain ni Gina na maririnig niya ang mga katagang yon mula mismo sa kanyang asawa. Hanggang sa natapos na nga ang check-up at nakapasok na lang sila sa sasakyan ni Rage. Hindi pa rin naalis ni Rage ang mga mata sa ultrasound image na kanina pa nito hawak-hawak. His face was still full of amazement, even his eyes were still shining. Gina loved his reaction. It was so genuine. Hindi man ito sabihin sa kanya na masaya ito, but his eyes said so. The indifferent expression on his face has changed. It's so tiny, like a bean. Should we name him Little Bean? He mumbled while his eyes were still on the ultrasound picture. Napangiti naman si Gina. Gina? Paglipas ng ilang sandali ay tinawag siya ni Rage. Bakit? Nauutal na sagot naman ni Gina. May plano ka ba na iwan ako? May agam-agam ang boses ni Rage. Ha? Lumipat ang tingin ni Rage mula sa image na hawak at sa kanya. Kung sakaling may plano ka man iiwan ako, please, huwag mo nang ituloy. Sa gulat dahil sa sinabi nito ay hindi nagawa ni Gina na makasagot. Nakatingin lang siya kay Rage na seryosong nakatingin sa kanya. Sa dami ng mga nakakagulat na ginawa ngayon ni Rage, pakiramdam ni Gina ay hindi na totoo ang lahat ng ito. Parang nananaginip na lang siya. Inabot ni Rage ang kanyang kamay na nasa lap niya. Don't leave me. Huwag kayong lumayo sa akin ng anak natin. Nagsusumamo ang tono ng boses nito. Huwag niyo akong iiwan. I'll be honest and faithful to you. Huwag mo lang ilalayo sa akin ang anak natin. Huwag mo lang akong iiwan. Hindi na nakasagot si Gina sa sobrang gulat niya. Hindi niya rin alam kung anong dahilan at bakit nasaba ni Rage ang lahat ng yon. Alam ko makailang beses kitang nasaktan. And I've hurt you intentionally. And I'm sorry for that. I'm very sorry. Pangako na hindi ko na uulitin na saktan ka at ang damdamin mo. Nanatiling walang kibo si Gina habang si Rage naman ang punong-puno ng emosyon ng mukha at ang mga mata. Puno naman yan ng agam-agam. Sa totoo lang ng sandaling yon ay hindi maintindihan ni Gina ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang mga sinasabi nito at kung sa tingin niya nga ay nakakabigla ng mga nauna nitong sinabi, mas nabigla pa siya sa sumunod. Wala kaming relasyon ni Eliza. We are just friends. Matagal na kaming walang relasyon. Matagal nang natapos ang namamagitan sa aming dalawa. Bago tayo kinasal ay wala na kami. And I'm not cheating at mas lalong hindi ko magagawa na magsinungaling. Si Eliza? Well, babae na rin ang gusto niya ngayon. Ewan ko dun pero hindi niya na ako gusto. I'm not cheating on you, Gina. Pinisil ni Rage ang kamay niya habang hindi siya makapaniwala. Nagpapanggap lang kami. To make you mad and to hurt you. But I swear I deeply regret what I've done, especially hurting you. I truly want us to work things out and provide our child with a complete and happy family. If my actions have made you question your love for me, I'm willing to put an effort to regain it. Please, Gina, give me another chance. Gagawin kong lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo.
Pakiramdam ni Gina ng mga sandaling yon ay napako na siya sa kinauupuan niya. Hindi siya makagalaw at hindi na siya makapag-isip ng maayos. Batid niya na sa mga oras na yon ay may dapat siyang sabihin, ngunit walang kahit anong lumabas sa bibig niya. Nakatulala lang siya at pinagmasdan si Rage na hinubad ang suot na kwintas na singsing at pendant. I'm giving you this ring to symbolize my promise for you, to be a good husband and to never hurt your feelings again. Sinuot ni Rage ang singsing sa kanyang daliri. I love you, Gina. I can't pinpoint the exact moment that began. It's as if one day, without notice, I simply woke up and realized that my heart was already deeply entwined with yours. Hindi ako papayag na lumayo ka sa akin. Hindi na kita pakakawalan, kaya sana huwag mo rin akong iwan. Para bang isang panaginip ang araw na yon kay Gina. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na darating ang araw na yon. Ni minsan ay hindi niya naisip na matututunan din siyang mahalin ni Rage. At dahil nga sa labis sa pagkabigla sa lahat ng mga nangyari, ay wala siyang nasagot kay Rage. Hindi niya na nasabi kung ano ang nararamdaman niya. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ito na kaya ang simula ng happy ending ng love story ni na Gina at Rage? Ito na bang pagbabago na hinihintay ni Gina? Tatanggapin niya kaya ang pag-ibig na alok ni Rage sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. May sasabihin ako. Ano yon? May kasalanan ako. Kasalanan? Nagtatakang tanong ni Rage. Oo, nawawala akong singsing na binigay mo sa akin. I'm sorry. Shh, don't cry. Makakasama sa inyo ng baby natin kung iiyak ka. It's just a ring, okay? Hindi mo kailangang iyakan yon. I can buy you hundreds of rings, so it's okay, alright? Don't cry. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ano ka mo? Hindi makapaniwala ang boses ni Killian na kaharap ngayon si Rage. Umamin ka na kay Gina? Mahal mo siya? Napasabunot si Rage sa sariling buhok. Para bang isa siyang teenager ngayon dahil sobrang nagiinit talaga ang pisngi niya. Yeah. Oh, wait. Si Killian naman ngayon ang para bang nawala sa sarili dahil maging ito ay sobrang nabigla sa nalaman. So, mahal mo na nga talaga siya. Oo nga. Aamin ba naman ako kung hindi? Inispang sagot ni Rage. Hiyang-hiya na nga siya sa kaibigan niya at mas lalo pa siya nitong pinapahiya. Pero wala sa plano ko na umamin sa kanya nung araw na yun, ano? Hindi ko plano na ipagtapat kay Gina ang pag-ibig ko sa kanya. Sadyang nadala lang talaga ako ng emosyon. Ang akala ko kasi iiwan niya ako kung hindi niya malalaman na mahal ko siya. Ang akala ko ilalayo niya sa akin ang anak namin. At bakit mo naman naisip na magagawa niyang ilayo sa'yo ang anak niyo? Nung sandaling yon, naisip ko kung anong sinabi sa akin ni Eliza. Kung patuloy ko siyang masasaktan. At ang sinabi mo na baka huli na ang lahat sa oras na mapagtanto ko ang mga bagay-bagay. Paliwanag ni Rage. At hindi rin maitatanggi na sa mga oras na yon ay iniisip niya pa rin ang posibilidad na yon kahit na nakaamin na siya kay Gina at nararamdaman niya na pa rin ang takot sa puso niya. Hindi ko alam na marunong ka rin palang makinig sa sinabi ko. Sabi ni Killian at napangisip pa. Ang akala ko ay lagi ka lang nagbibingi-bingihan. Pero dinidibdib mo rin pala yun, ha? Well, at first I didn't care. Sabi ni Rage. Pero nang magsimula na akong umibig kay Gina, nang magsimulang angkinin niya na ang buong sistema ko, ang mga posibilidad na yon ang lagi kong iniisip.
At araw-araw kong iniisip yan. Kahit na galit ako sa kanya sa mangyayari nun ayoko nang lumayo siya sa akin. Ayoko mapalayo sila ng anak namin sa akin. Napailing si Killian at gustong matawa sa kaibigan. Ni minsan ay hindi rin iniisip ni Killian na darating ang araw na to at nakikita niya si Rage na ganto. Puno ng pangamba at takot na maiwan ng babaeng lagi nitong sinasabi na hindi nito mahal. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sa tingin ko naman ay hindi ka iiwan ni Gina at hindi niya ilalayo sa iyong anak niyo. Sabi ni Killian para kumalma naman si Rage. Ang mahalaga ay nasabi mo sa kanya kung anong tunay mong nararamdaman at naamin mo na rin kay Gina ang mga pagkakamali mo. Mas mahalaga yon. Hindi mo na siya nasasaktan at hindi na rin siya mag-iisip ng kung ano-ano lalo na ngayon na nagbubuntis siya. Oo nga at masaya rin si Rage dahil nakaamin na siya kay Gina ng tunay na nararamdaman. Masaya rin para sa kanyang mga kaibigan niya pero at some point ay nakakaramdam din siya ng disappointment dahil hindi man lang ganun ka-romantic ang pag-amin niya kay Gina. Hindi man lang siya nakapaghanda ng kung ano at bastang nasabi niya na lang kay Gina na mahal niya ito. Ngunit tama rin naman si Killian na ang mahalaga nakaamin na siya at hindi na mag-overthink si Gina lalo na ngayon na nagbubuntis ito at kailangan talaga nito na iwasan ng stress dahil ayon sa doktor ay maselan daw ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Parating na po si Sir Rage. Imporma kay Gina ng babaeng receptionist na kinakausap niya kanina. Sa tingin ko po may meeting lang po siya. Sige, salamat. Sagot naman ni Gina sa babae at bahagya nitong nginitian. Ganun pa man hindi talaga siya mapakali. Kanina pa siya hindi mapakali paano nawala ang kanyang singsing na isinuot sa kanya ni Rage nung umamin ito. Hindi naman sa nawala niya talaga. Hindi niya lang talaga matandaan kung saang sulok ng kanilang bahay niya na ilagay ang singsing. Nag-aalala siya dahil ang sabi pa naman sa kanya ni Rage ay wag na wag niyang huhubarin ang singsing na yon. Baka magalit sa kanya si Rage kaya mas mabuti at sabihin niya na agad kaysa ito pang makaalam. Ilang sandali pa ay nakita na ni Gina ang asawa na pumasok sa lobby kasunod si Killian. Agad siyang napatuyo at mas lalong kinabahan. Lumapit naman ang babaeng receptionist na nakausap niya kanina kay Rage at may kung ano itong sinabi at saka itinuro siya. Tumango naman si Rage sa babae. Nakatayo at naghihintay lang si Gina na makalapit sa harapan niya si Rage. She was just looking at him, admiring his handsome features. Rage was wearing a long black coat at suot din ito ang rectangular na salamin. Kinakausap nito si Killian at ang isa pang gwapong lalaki habang naglalakad sila palapit. Han! Pagtawag ni Rage paglapit sa harap niya. What's wrong? Bakit dito ka naghihintay? Mababa at malambing ang tono ng boses ni Rage. Lalo na sa pagbanggit nito ng bagong tawag sa kanya na Han. Si Killian at ang isa pang lalaki na nakatayo sa likuran ni Rage ay baka sanggulat sa mga mukha. Dahil siguro sa tinawag sa kanya ni Rage o nang hapitin nito ang bewang niya palapit sa katawan nito at saka hinagkan siya sa noo. May sasabihin ako. Kinakabahan na sabi ni Gina. Napakunot naman ang noo ng asawa niya. Ano yon? May kasalanan ako? Kasalanan? Nagtataka na tanong ni Rage. Tumango si Gina. Oo. Nawala akong singsing na bigay mo sa akin. Nitong mga nagdaang araw ay naging emosyonal si Gina at mababaw lang ang luha niya. Mabilis siyang umiyak at tulad na lang ngayon, pumatak na naman ang luha niya at nanginginig pa ang labi niya. I'm sorry. Shh. Niyakap ni Rage, tsaka hinaplas ang likuran niya para kumalma na siya. Don't cry. Makakasama sa inyo ng baby natin kung iiyak ka. Malambing ang boses ni Rage. It's just a ring. Hindi mo kailangan iyakan yon. I can buy you hundreds of rings. Oh, it's okay. Don't cry. Nakaawang ang labi ni Killian habang nakatingin sa dalawa.
2 linggo pala nakakaraan mula nung hiyang-hiya na aminin ni Rage sa kanya na umamin na ito kay Gina at ganito na kaagad itong umakting ngayon. Ang pakiramdam ni Killian ay hindi niya nakilala ang kanyang kaibigan. Para bang ibang taon na ito ngayon. Tiningnan ni Killian ang secretary ni Rage na nakaawang din ang bibig at hindi rin makapaniwala. Wow! Iyon na lamang nasabi ni Killian nang bigla na lang silang iwan ng mag-asawa para bumili ng bagong singsing dahil iyak talaga ng iyak si Gina. Tiningnan ni Killian ang secretary ni Rage. Boss mo ba talaga yon? Umiling naman ang secretary ni Rage. Hindi ko rin po alam, sir eh. Kailan pa po siya naging ganon? Nagtayuan ang balahibo ko. Para bang hindi yun ang masungit kong boss. Sinabihan ata siya ng alipin ni Cupido. Tumawa naman si Killian sa sinabi ng sekretarya pero sinang-ayunan niya rin. Maging si Killian ay iniisip niya na baka ibang tao na nga yung kaibigan niya. Baka tama nga ang sinabi ng sekretary ni Rage na sinabihan na si Rage ng alipin ni Cupido at nangging ganon ka-whipped. Han, may napili ka na ba? Malambing na tanong ni Rage. Gina? Tinawag ulit ni Rage ang asawa nung hindi ito sumagot. Gina, ayos ka lang ba? May pag-aalala na sa boses na tanong ni Rage. At doon lamang napabalik sa realidad si Gina. Sakalang naputo lang daloy ng isip niya. Nagiinit ang kanyang pisngi at hindi pa rin makapaniwala dahil sa tawag ni Rage sa kanya. Oo nga at noong 1 linggo pa ito nagsimula na tawagin siya sa ganoong endearment. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Ang pakiramdam ni Gina ay isa lang itong magandang panaginip at sa bawat tawag sa kanya ni Rage gamit ang endearment na yon ay para bang nawawala siya sa sarili niya. You're red. Nalukot ang noon na wika ni Rage. Masama pang pakiramdam mo? Nag-aalala ang tono ng boses nito. Hindi. Ayos lang ako. Nauutal naman ang sagot ni Gina at saka kinagat niya ang ibaba niyang labi at saka bahagyang lumayo siya sa asawa. Ang pakiramdam kasi ni Gina ay hindi na siya makahinga. Nanatili ang pagtataka at pag-aalala sa mukha ni Rage habang nakatingin pa rin sa kanya. Awkward naman ang umiti lang siya sa asawa at ibinaling ng atensyon sa mga singsing na pinagpipilian nila. Ngayon niya lang din napuna na kanina pa palang nakatingin sa kanila ang 3 babaeng bantay at ang manager. Pwede ko po ba itong mahawakan? Nauutal pa na tanong ni Gina sa isang babae na ngumiti naman at tumango. Kinuha nito ang tinukoy niyang singsing na mayroong black diamond at ibinigay sa kanya. Tinanggap niya ito at sinure. Lumapit naman sa kanya si Rage and then placed his hand on the small back of her waist. Do you like it? He asked. Maganda ang singsing. The diamond and the design look beautiful, but she doesn't like it. Hindi niya feel. Gusto niya kasi yung may mafe-feel siyang connection. Inilingan niya si Rage at ibinalik ang singsing sa lalagyan. Namili pa sila ng iba pang mga design pero wala siyang napupusuan. Kahit na puro maganda naman. Nakasunod lamang sa kanya si Rage at hinayaan niya na pumili ito ng gusto niya. Ramdam ni Gina na nasa kanilang atensyon ng ibang staff ngunit tila si Rage ay hindi yun pansin dahil na kay Gina lang ang mga mata nito. Na para bang sa dami ng mga makinang na alahas sa paligid ay si Gina pa rin ang pinakamakinang at maganda sa mga mata niya. Nagsuggest pa si Rage na lumipat na lang sila ng ibang jewelry shop para makapili siya ng magugustuhan niyang singsing pero naglabas na nga ng panibagong design ng manager at dumating din ang may-ari. And finally, after what seems to be an eternity, may napusuan na din siya sa wakas. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ito na kaya ang simula ng kanilang happy ever after? Abangan ang pagtatapos ng ating kwento sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Take a deep breath, hon. Pakiusap ni Rage. Kalmado ang boses ni Rage and it helped her to calm down a bit. Sinunod niya ang sinabi ni Rage and she took a deep breath. It's okay baby, andito na tayo. Rinig niyang sabi ni Rage.
Ngunit hindi na siya nakatingin sa asawa dahil kasabay ng paghinto ng sasakyan ay ang malakas na pagsigaw niya dahil tuluyan ng lumabas ang kanilang anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nagsuggest pa si Rage na lumipat na lang sila ng ibang jewelry shop para makapili siya ng magugustuhan niyang singsing, pero naglabas ng mga panibagong design ng manager at dumating din ang may-ari. And finally, after what seems to be an eternity, may napusuan na din siya sa wakas. It was a plain band with a minimalist design, adorned with a solitary stone. Despite its simplicity, its beauty was striking, captivating her, and evoking a profound sense of connection. Connection na kanina pa niya hinahanap. One look, alam niya na para sa kanya na talaga ang singsing na yon. This! Gusto ko to! Masayang sabi ni Gina kay Rage. Ngumiti naman si Rage at tumango-tango bago tiningnan ng manager. We'll take this, sabi ni Rage sa manager na lumawak naman ng ngiti. Ang ibang staff naman ay hindi maitago ang pagkamangha. Pwede ko bang malaman kung magkano? Gusto kasi ni Gina na hati sila ni Rage sa babayaran. Ayaw niya na ito lang ang gagastos. Nawala niya ng singsing na una nitong binigay sa kanya kaya ayaw niya nang mag-waste pa ito ng pera. Kahit paano ay may ipon pa naman siya sa pagtatrabaho niya noon bilang isang private wedding organizer. Kaya sa tingin niya ay kaya naman niyang makihati. Pero kung sobrang mahal talaga ng singsing ay pipili na lang siya ng iba. Iyong mas mura at kayang-kaya ng budget niya. Hindi naman sa sinasabi ni Gina na hindi kayang bayaran ni Rage ang singsing na napili niya. Sa yaman ni Rage ay kahit buong shop pa ay kaya nang bilhin. Pero ayaw niya lang talaga nagagastos ito ng sobrang laking halaga. 19 million, ma'am. Sagot ng manager na nagpaawang sa labi ni Gina. What? She exclaimed. Ganong kamahal? 19 million? Hindi niya alam kung seryoso ba ito ngayon. Yes po, ma'am. Ang singsing po kasing to ang pinakabagong design na meron ng kumpanya at sobrang limited din po ito kaya po wala po kayong magiging katulad. Paliwanag ng manager. Pambihira. Saan naman siya kukuha ng kalahati nun? Wala siyang ganong kalaking pera. Bago pa man siya makapagreklamo ay nagsalita ng ulit si Rage. Kukunin na namin at gagamitin na rin namin. Tumango ang manager at nakangiting lumapit sa mga babaeng bantay. Hinawakan ni Gina ang kamay ni Rage kaya napatingin ito sa kanya. Sobrang mahal naman ang singsing na yon. Pili na lang tayo ng iba. Ngumiti sa kanya si Rage na para bang baliwala lang dito ang halaga ng singsing. It doesn't cost that much. Besides, I thought you liked it. Hindi ko yung gusto. Agap niya. Tumaas naman ang kilay ni Rage. But I heard you said you like it. I heard it clearly, hon. Nako, nagkakamali ka lang siguro ng pagkakarinig. Hindi ko sinabi na gusto ko yon. Masyadong mahal ang singsing na yon. Para siyang naglalakad na diamond pag sinuot niya yon. Ang gusto pa naman ni Rage ay lagi niyang suot ang singsing niya kahit na dati ay wala naman itong pakialam. Hinarap siya ni Rage saka inabot nito ang kanyang muka at marahang hinaplos ang pisngi niya. Don't worry about me, hon. It's just 19. Not that much. Not that much because he's rich as hell. Pero, hindi niya nagawa na tapusin ang sasabihin at napahugot siya ng malalim na paghinga nang malungkot ang mata nito. She knew he was doing it in purpose and she thinks na yon ang bago niyang kahinaan. Okay. Basta hati tayo sa babayaran. Iyon na lang ang sinabi niya. Rage immediately shook his head. No, ako na magbabayad. Hindi ba dapat ang lalaki nagbibigay ng singsing at siyang dapat na gumagastos sa mag-asawa? As a wife, the only thing you have to do is wear that ring. Hindi mo kailangan na gumastos. Nope, hati tayo, she argued.
I'll pay. Pag matigas na to. No, hati tayo. May ipon naman ako eh. Mariing bigkas niya. Masyadong mahal ang halaga ng singsing kung ikaw lang ang magbabayad. Ngumiti naman si Reg. Iyong ngiti na sobrang soft. Maging mga mata nito ay kumikislap na. I know you're worried about the price, but it's just nothing. Gusto ko rin na bilhan ka ng magandang singsing at ang magustuhan mo. Consider it as a gift. Because you're absolutely perfect. You're an amazing wife and an exceptional mother to our baby. Kahit na madalas kanyang pahirapan, lalo na tuwing madaling araw. Huwag mo nang gagalawin ang savings mo. Your savings is just for you. Ako nang bahala sa gastusin natin. Gusto pa ni Gina na makipagtalo sa kanyang asawa, ngunit kahit anong gawin niya, ay ayaw talaga nitong pumayag na makihati sa kanya sa babayaran. Dahil ayaw daw nito na magalaw niya ang kanyang savings. At ang gusto raw kasi nito, kahit na mag-asawa na sila, ay may savings siya na sigurado naman si Gina na malabong magagalaw niya. Kaya sa huli ay wala rin nagawa si Gina kundi ang pumayag na lang. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumapit sa kanilang matandang lalaki na siyang CEO at may-ari pala ng jewelry shop na ito at nagpasalamat sa kanila. Nag-usap din ang CEO at si Reg. Hindi naman nakisali o nakinig sa usapan na yon at tumingin-tingin na lang sa mga alahas. Kaya naman nagulat siya nang muling hapitan ni Reg ang bewang niya palapit sa katawan nito at nang magsalita ulit ito. Mr. Sauveterre, this is my lovely wife. Pakilala nito sa kanya that made her still. Tiningnan siya ni Reg. Hon, this is Mr. Gyro Sauveterre. Oh, she's really beautiful. Katulad ng lagi mong sinasabi sa amin noon. Tunay na malaanghel nga ang ganda ng iyong asawa. Sabi naman ng matandang CEO habang nakatingin kay Gina. Ang akala ko ba hindi mo pa siya ipapakilala sa amin? Palagi mo na lang siyang bukang bibig pero hindi mo naman siya sinasama para ipakilala sa amin. Mabuti naman at naisama mo na siya ngayon. Nagulat naman si Gina sa sinabi ng matandang CEO na siya namang bukang bibig ni Reg. Nagtakang tiningnan niya ang asawa, nakapansin-pansin ang biglaang pamumula at hindi pa magawa na tumingin sa kanya kahit na alam ni Gina na ramdam ni Reg ang mga tingin niya. Napuna rin niyon ang matandang CEO at bahagyang natawa. Naisip pa na ilaglag lalo si Reg. Nako, iha, kung alam mo lang, ikaw ang laging bukang bibig nitong asawa mo kapag nakikipag-meeting sa amin, lalo na nitong mga nagdaang linggo. Nabanggit niya rin sa amin na magkakaanak na raw kayo at sobrang masaya siya. Nag-franchise pa nga siya sa amin para raw sa inyo na magiging anak ninyo. Kaya naman masaya ako na sa wakas ay nakilala ka na rin namin. Sigurado ako na magiging masaya rin ang asawa ko kapag nakita ka niya. Oo nga pala, nabanggit na ba sa'yo ng asawa mo na kinuha niya akong ninong sa susunod yung kasal? Mas lalong nabigla si Gina. Ninong po? Oo, iha. Excited na nga ako para sa kasal ninyong dalawa. Noong unang kasal ninyong dalawa kasi ay hindi kami nakadalong mag-asawa dahil biglaan din ang naging kasal nyo. Pero pangako na makakadalo na kaming mag-asawa sa susunod yung kasal. Hindi na nga rin makapaghintay ang asawa ko sa susunod niyong kasal eh. Exact date na lang ang hinihintay namin at sinigurado namin na hindi na namin yun papalampasin. Hindi naman nakakibo si Gina dahil sa sinabi ng matandang CEO. Hindi niya maintindihan kung ano ang sunod na kasal na sinasabi nito dahil wala namang nasabi sa kanya si Reg na ikakasal ulit silang dalawa. Sir, nahihiya na saad ni Reg. Hindi ko pa po naaalok ang asawa kong ikasal ulit siya sa akin. Naunahan niyo po ako magsabi. Hindi pa nga siya nito inalok. Ngunit mukhang sigurado naman na ito na papayag siya na ikasal ulit dahil nang imbita na kaagad ito at kumuha na ng magiging ninong. Napailing na lang si Gina sa kanyang asawa na mas lalo pang namula ang buong mukha. Andito sila ngayon sa loob ng sasakyan at tiningnan ni Gina ang suot niyang singsing na bagay sa mahaba at maganda niyang daliri. Han? Malambing na tinawag siya ni Reg kaya nag-angat siya ng ulo dito. Nag-alala ang itsura nito ngayon. Pumapayag ka naman, diba? Naikasal ulit sa akin? Bakit mo naman naitanong?
Dahil gusto ko sana na ikasal ulit tayo. Sagot ni Rage. Gusto kong magpakasal ulit tayo. Inabot din nito ang isa niyang kamay. Let's get married again, Gina. This time gusto ko na ikasal tayo na alam mong mahal na mahal kita. Bago pumayag si Gina sa alok ni Rage na muli silang ikasal, ay pinaliwanag niya muna rito ang tunay na dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng yon sa kanila nung gabing yon na naging dahilan para mag-collide ang mga mundo nila at mauwi sa kasalan. Humingi ng tawad sa kanya si Rage kung bakit hindi siya kaagad nito pinakinggan at pinaniwalaan noon. Humingi ito ng tawad kung bakit masinayaan nito na maghari ang galit sa puso nito, but it's all in the past now. Pinatawad na ni Gina ang kanyang asawa dahil hindi naman na nila maibabalik ang nakaraan. Ang magagawa lang nila ngayon ay tanggapin kung anong nangyari noon at magsimula ng panibago para sa kanila at sa kanilang magiging anak. Ang hiling lang ni Gina ay ikasal ulit sila ni Rage kapag malaki na ang anak nila dahil gusto niya na naroon ang kanilang anak sa araw na yon. Gusto niya na makita nito ang lahat at maalala nito ang lahat ng nangyari hanggang sa pagtanda nito. Kahit na napatawad na nila ang isa't isa, ay inalam pa rin nila ang punot dulo na nangyari sa kanila nung gabing yon. And it turns out, isa lang pagkakamali yon. Dahil hindi naman pala sa kanilang nainom nila. At nagkataon lang na silang nakainom nito. Para bang tadhana ng gumawa ng paraan para mapalapit sila. Konting tiis na lang. Malapit na rin tayo. Sabi ni Rage habang nagmamaneho ng sasakyan. Hating gabi na nang sobrang sumakit ang tiyan ni Gina. Pareho nilang hindi inaasahan na ngayong araw na palang panganganak niya. Ang akala nila ay sa susunod na linggo pa siya manganganak. It hurts. Nahihirapang tugon ni Gina kasabay ng pagtulo ng kanyang luha dahil sa labis sa sakit na nararamdaman nito. Shh, I'm sorry. Saad ni Rage, malapit na tayo, konting tiis na lang. Hindi naman tumugon si Gina. Patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam ni Gina ay lalabas na ang anak niya sa kanyang puweta. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo at mahigpit ang kapit niya sa kung anong parte ng sasakyan. Malalim din ang hinga niya dahil sa sakit. At sobrang sakit. Take a deep breath, hon. Pakiusap ni Rage. Kalmado ang boses and it helps her to calm down a bit. Sinunod niya ang sinabi ni Rage and she took a deep breath. Paulit-ulit na ginawa niya yon. Kahit nakapakit ang kanyang mga mata, ramdam ni Gina na halos kulang na lang ay lumipad ang kanilang sasakyan dahil sa bilis ng pagpapatakbo ni Rage. It's okay baby, andito na tayo. Rinig niyang sabi ni Rage. Ngunit hindi na siya nakatingin sa asawa dahil kasabay ng paginto ng sasakyan ay ang malakas na pagsigaw niya dahil tuluyan ng lumabas ang kanilang anak. Huli niyang narinig ang natataranta na boses ng kanyang asawa at sumunod ay boses ng babae bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Hindi alam ni Gina kung ilang oras siyang nawala ng malay. Nang magising siya ay agad na nakita niya si Rage na kausap si Killian at si Eliza malapit sa pinto. Bumaba ang tingin niya sa kanyang tiyan at nang makitang hindi na yon malaki, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Kamusta kayong baby namin? Is she okay? Nang mapansin nilang gising na siya, kaagad na lumapit sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Nakangiti ito sa kanya. How are you feeling, hon? May masakit ba sa'yo? Tanong nito. Hindi kaagad siya sumagot dahil hinahanap ng mga mata niya kung saan ang kanilang anak. Nang hindi niya ito makita, tininan niya ang mukha ni Rage at nagtanong sa mahinang boses. Nasaan ang anak natin? Is she okay? Rage smiled at her softly. She's okay. Mamaya pa daw dadalhin dito ng nurse but according to the doctor, our daughter is safe and healthy. Doon na lamang siya nakahinga ng maluwag. She silently thanked God above na ligtas and healthy ang anak niya dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya pag may nangyari sa kanya. You did great, congratulations! Hinalikan siya nito sa noo. I'm so proud of you, baby, you made it. Masayang ngumiti siya sa kanyang asawa at mahigpit na yumakap. Kaagad naman itong tinugon ang mainit niyang yakap. I love you so much, Gina. My lovely wife. Thank you for being so strong. Malambing na sabi nito at sinuklay ang buhok niya.
I love you too, she responded shyly. Kumalas siya sa yakap at walang ano-ano ay inangkin ni Rage ang labi niya. Nagtagal ng ilang segundo ang paglapat ng kanilang mga labi. Si Eliza at Killian na nakita sa ginagawa nilang dalawa ay parehong nandire. Sobrang naging masaya sila sa pagdating ng kanilang anak na si Vera sa kanilang buhay. Alagang-alaga nila ito. Maging ang magulang ni Rage ay halos ayaw nang umuwi kapag nasa bahay nila dahil ang gusto ay kasama lang palagi ang apo. Maging sila Killian at Eliza ay halos ayaw na rin magsiuwi at kulang na lang ay ang kinina ang anak nila. Mahal na mahal nila ang kanilang anak. And her husband is such a good father to Vera. Halos hindi na nga ito matulog sa gabi. Mabantayan lang ang anak nila na laging umiiyak tuwing madaling araw. Pero tulog sa umaga. Lalo pa nung unang linggo simula ng mga anak siya at hindi niya pa matulungan si Rage. Ito ang nagpupuyat. Hindi lang isang mabuting ama si Rage, ngunit isa rin itong mabuting asawa sa kanya. Tinupad talaga nito ang pangako sa kanya na gagawin nito ang lahat para hindi na siya masaktan at maging isa itong mabuting asawa sa kanya. Bumawi nga ito sa pagkukulang sa kanya noon. Lahat ay ginagawa ni Rage para lang mapasaya siya. Mahal na mahal siya nito at palagi siya nitong inaalagaan. Araw-araw na pinaparamdam sa kanya ni Rage kung gaano siya nitong kamahal. Sa katunayan, ay bukas na ang pagdating ng maraming kasambahay na kinuha ni Rage para raw hindi na kailangan pang mapagod at dahil batid daw nito na mahihirapan siya sa pag-aalaga sa kanilang anak. Why are you crying, little bean? Tahan na. Nasa mga bisig ngayon ni Rage ang kanilang anak. Nakaupo ito sa kama at pinapatahan si Vera na kanina pang umiiyak. Huwag nang iyak ang baby na yan. Tahan na, madaling araw na anak. Kailangan ko nang matulog. Nakaupo rin si Gina sa tabi ni Rage. Hindi naman tumatahan ang kanilang anak kapag siyang may buhat. At si Rage lang talaga ang may tanging kakayahan na patahanin ng kanilang anak. Baby pa lang ay masasabing si Rage na talaga ang paborito ng kanilang anak kaya halos hindi na rin pumapasok si Rage sa trabaho dahil ayaw na rin itong malayo pa sa anak. Sobrang cute lagi ng itsura ng mag-ama at pareho sila na laging ayaw malayo sa isa't isa. Kung pwede nga lang siguro na isama ni Rage ang anak nila sa office nito ay gagawin ito. Pero syempre, hindi naman yun pwede dahil oras yun ang trabaho ni Rage at baka ma-stress din doon ang kanilang anak. Nagugutom na siguro siya, sabi ni Gina nang hindi pa rin tumitigil si Vera sa pag-iyak. Tumango naman si Rage at binigay na sa kanya si Vera. At tama nga siya na nagugutom na ang anak dahil agad itong tumigil sa pag-iyak nang makadede na siya. She's breastfeeding Vera dahil mas gusto nila na healthy palagi ang kanilang anak. Iyon din kasi ang payo ng ubi niya sa kanya. At isa pang dahilan at bakit yun ang gusto niya dahil laging pakiramdam ni Gina sa ganoong paraan niya napaparamdam sa kanilang anak kung gaano niya itong kamahal. Habang dumedede sa kanyang kanilang anak, isinandal ni Rage ang ulo niya sa balikat nito at ang braso nito at pumulupot sa bewang niya. Pinagmamasdan ni Gina ang kanilang maliit na anghel habang dumedede sa kanya. 3 a.m. na pero nagising ito at hindi na tumigil sa pag-iyak. Madalas talaga itong magising tuwing madaling araw kaya napupuyat sila. But it's okay. Si Vera ang pahinga nila kaya hindi na sila matulog o makapagpahinga ay ayos lang sa kanila yon. Bumaling ang tingin ni Gina kay Rage nang humalik ito sa balikat niya. Mahal na mahal kita, hon. Salamat at dumating ka sa buhay ko. At salamat sa pagsilang sa anak natin. And thank you for being the best husband and father, hon. Malambing namang saad niya. Mahal na mahal kita. Mas lumawak ang ngiti nito bago humalik sa kanyang noo. Mahal na mahal din kita. Words are not enough to describe how much I love you. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Malakas ang kabog ng bagay sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan na mapangiti. Sa totoo lang, wala na siyang hihilingan pa ngayon. Kontento na siya sa buhay na meron sila ngayon kasama ang kanyang mapagmahal na asawa at napakagandang anak. Nasa kanya na ang lahat. She is the luckiest and happiest woman on earth because of her husband and daughter. Na makatulog si Vera, kinuha na ulit ito sa kanya ni Rage at inilagay sa crib nito. He then went back to their bed and hugged her. Now, it's our turn to sleep.
Sweet dreams, hon. I love you. Their daughter's birth brought so much joy to them. Rage couldn't put into words how he felt at the moment when he saw her small, angelic face. It feels like everything that he'd dreamed about has just came true. His wife and their daughter were his dreams. They were his dreams that just turned into reality. The moment he held their daughter in his arms, he felt like his tears were going to fall. She's their everything. He vowed to love her and provide for her everything that she desires and needed. Mommy, Daddy, the ring! Parehong may ngiti sa kanilang labi na tinanggap nila mula sa kanilang anakang Singsing. Vera was dressed in all white. Her hair was styled and had a pink ribbon in it. Thank you, little bean. Ngumiti lamang sa kanilang 3 taong gulang nilang anak bago tumakbo palapit sa lolo at lola nito na ngumiti din sa kanila. Ngayon ay ang araw ng kanilang ikalawang kasal. At this time, ginanap ang kasal na ito dahil sa pareho nilang mahal ang isa't isa at pareho sila na masaya sa araw na to. 4 na taon ang hinintay nila bago sila muling ikasal dahil sa gusto nila na maging parte ng kasal nila ang anak na si Vera na siyang ring bearer nila. Worth it naman ang paghihintay nila na makita nilang masayang ngiti sa labi ng anak nila at kung gaano itong kasaya kanina na lumakad kanina palapit sa kanilang altar. Ito ang matagal na nilang hinihintay at matagal nang pinapangarap. Sa wakas ay dumating na rin ang araw ng pag-iisang dibdib nila. Puno ng saya ang simbahan habang patuloy ang seremonya. Pareho rin na mabilis ang tibok ng kanilang mga puso at hindi mapigil ang ngiti sa kanilang mga labi. Ngumiti ang pare. Now, you may say your vows to each other. Ngumiti si Rage at tinawakan ng microphone. Diretso siyang tumingin sa mga mata ng asawa niya na nangingilid ang luha. Walang pinagbago. Si Gina pa rin ang pinakamaganda sa mga mata niya. Sa katunayan ay mas lalo lang itong gumaganda sa paglipas ng panahon. Habang sinasabi niya ang pangako niya kay Gina ay hindi niya na rin mapigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang ending, napuno rin ng iyakan ang palitan nila ng vow. Pero dahil yon sa sobrang saya. My love for you will continue to burn as brightly as the stars in the sky. Like the sun that rises every morning. It will never fade. You are my today and all of my tomorrows. My love, you will last an eternity. Sa harap ng altar, sa harap ng Diyos at mga taong malapit sa kanila, ay binitawan ni Rage ang pangako na yan. Pangako na tutuparin niya kahit anong mangyari. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.